Good morning! Welcome to another episode of Owe Ako, the Telemagazine. We'd like to introduce Father Ed. Naimbita po natin ngayon si Father Ed kasi nung NOPEX, di ba, Lizelle, nagkaroon po kami ng talk about art appreciation. Gusto natin ibalik ngayon si Father Ed dito kasi what do we want to talk now about, Lizelle? Yung confidence building, about people who want to create something. Just like me, parang I've always felt na ang pangit ko mag-drawing, ang pangit ko mag-color, di ba? At saka, syempre, kasi ako, like, when we do things, whether in the farm, at home, meron kang moments of inspiration. Tapos, gusto mo kahit pa paano ma-express, ma-capture. Ngayon, nabibigyan ako ng pag-asa na pwede pala na kahit ganito. Nakakatuwa kasi si Father Ed kanina, tinuturuan kami, and he calls it line drawing. Father Ed, what is line drawing? Ninenervyo sa iba dahil pag sa line, parang precise. Yeah. Ang line, basta line. May line na straight, may line na crooked. Pwede po, ayun, may line na broken. Pwede kaya mag-crooked line drawing? Actually, sabi ko nga, bihira sa nature ang straight line. Ang straight line lang ay yung engineering, buildings. If you look at nature, walang straight na straight. May konting ganon. May konting ganon. So, sa akin, kasi ina-address natin yung confidence agam-aga mo. Magsimula ka muna, if you want a justification, ang nature ay maraming variations, no? Ito, ang tawag dito, freestyle or freehand drawing, no? Wala kang minomodel, nag-iisip ka lang, o kung may minomodel ka man, hindi ka naman eksakto. Sabi nga, gusto mo eksakto, take a photograph. Diba? Pero kung painting ka and all that, may element na yan ng you bring yung feelings mo sa loob yan. Saan po ba kayo nagsimula talaga mag-drawing, your painting? Wala akong formal training pero awan ko, mula pa ako'y bata. Tapos, sa seminaryo, kasi gumagawa ka ng mga Christmas card, gumagawa kami ng mga... Tapos, pero ako talaga ang pinakamarami kong nakita na drawing and all that, na ako'y nabilanggo. 6 pesos per day ang budget ng military for our food. Kulang na kulang. So, we will earn. Gagawa ka ng mga handicrafts. So doon ka po na-inspire. Oo, gumawa kami ng posters, gumawa kami ng pendants. Oo. Yung binanggit ko nga sa inyo, the courage, the confidence, ay mas mahalaga kaysa anuman lahat. Kasi nakaka-insecure natin, no? Parang we have been, sabi nga lang, bata, walang takot yan. Kahit ano pwedeng gawin. Totoo. But then we have been educated to believe na konti lang ang kaya natin. So that's true of writing, poetry, and also art. Kaya sabi ko, ibalik muna natin yung confidence na, sige lang, basta ikaw yan. And there are words for it anyway. There is even a theoretical justification. This is expressionist art. Hindi ito objective. Ito ang inner feelings ko. So pag dinrawing ko ang leaves na ganyan at brown at purple and all that, dahil talaga medyo depressed ako siguro. Pagka may ginagawa po kayo, alin po ang kadalasang nauuna? Yung nasa isip ninyo or iniisip ninyo o yung paggalaw po ng kamay? Halo-halo. Pag wala pang masyadong laman, ano lang ako ng ay ganda ito, tuloy ko ito. Pero normally, I have an initial idea. Ako, I have all kinds of inspiration. I read a book, may nakita kong pattern. Open a computer, may maganda ron. You see a painting, maganda ron. Parang nature rin. May epekto sa atin niya. Itong leaves na ito, ganyan-ganyan, yung light. Pagkatapos, pinasok mo, pinroses mo, inilabas mo. Tulad yung isa naman nun, yung Go Organic. So nilagyan ko ng Go Organic. Pero yung hirap naman pahaba. Sabi ko, Go, G-O, O-R, G-A-N-I. Parang cruise, sabi ko. Tapos, lalagyan mo ng kung ano-anong. At ang concept ko nga ron, ang lahat ng bagay ay magkaugnay, diversity, may fruits, may leaves, ganyan. Gusto ko rin doon yung bahay kubo niya, no? Kasi parang ang tingin mo yung bahay. Pero actually, lahat nung minention sa bahay kubo, nandun. Can we show people yung line at saka yung dots para mas ma-appreciate ng mga nanonood sa atin? Sige. So,
paano ba. Siguro, magsimula tayo kasi tinanong ko kanina, ang unang paboritong theme ko, sabi ko, is the side view of the bird. Simplified, no? I start with the beak, ganyan. May breast. Tapos patungo na sa tail. Okay. Tapos paakyat yung beak at head. Tapos dito yung yan. Now, of course, pwede mo nang lagyan niya ng yan, that's a bird. Side view. Side view. Ngayon, the same bird, you can do with a dotted line. Ang maganda sa dotted line, magkamali ka, pwede mong dagdagan. Yung dot, hindi naman dot, pwedeng dash line, ganyan. Hindi lamang dire-diretso yung ano, kundi parang nililift mo paminsan-minsan yung ano mo, gano'n. Tapos sabi ko nga, ang susi lagi dyan, dagdagan mo ngayon ng next round. Mag-itan, gumanda na. Kung gusto mo pang mas sharpen, yung iba pwede mo isolid ng konti. Ngayon, ang kulay, siguro ang pinaka-simpleng, dito na lang rin. Maglagay muna tayo ng leaves. Sabi ko, ang biggest mistake people make is kinukulayan ng isang kulay. Kasi green yan, so kukulayan ko lahat yan ng green. So it becomes very flat, ano? Sa akin naman, simulan mo sa the first major green, no? Then kumuha ka ng second shade of green, yan. Lagyan mo ng... Pero huwag eksakto ha, mag-iwan ka ng konting puti. Yung puti, yun ang highlight, no? Tapos pwedeng lagyan mo yan ng halos konting dilaw. Yung pala the other one. The other one, na pag ikay may pen, ang tinatawag dito cross-hatching. Yung may linyang ganyan, tapos i-cross mo. Nagbibigay ka ng shade pero hindi dark na dark, no? In nature rin, tinan mo, there is the main color, there is the lighter color, and there is the darker one. There's always a highlight, a shadow, saka variation. Art is integral sa ikaw ay tao, you want to express yourself, you want some creativity, hindi mo gustong sundan lahat ang bawat rules lang, may nasa loob mong gustong ilabas mo, i-share mo, yun yung art. Now, the medium, bahala ka na. Your art might be in speaking, in singing, in dancing, but if it is in some form of drawing or graphics, fine, sundan mo. Natutunan ko po na art is expression po talaga. It's also therapy, actually. Yeah, kung titignan mo parang, kita mo to hindi natin napansin din yung oras. And then true enough, pag nag-evolve, napansin ko din sa sarili ko, parang nagiging mas confident ako. Kasi nga, it becomes something. I think it's the best gift you could give, like this Christmas season, yung, diba, yung confidence level that you can give it as a gift. It's really, I would say, a gift of love and time and effort, diba? So, I hope meron po kayo natutunan ngayon. Join us again next week for the next week's episode of OA Ako.